Good morning. This is a blessed day to worship the Lord, and we would like to invite all of you to take a few moments where we could gather together and pray and ask the Lord to guide us in our celebration of worship this morning. Let us pause for a while for prayer. Dakila at mapagpala naming Panginoon, salamat na sa muli inyo po kaming binigyan ng pagkakataon para amin po kayong itaas sa buhay namin. Thank you for the everyday experience in our life. You gave us hope. You gave us encouragement. And today, we would like to praise you and thank you for everything. Bless us as we listen to your word. Help us, Lord, to put this in our life. And may we see you, your presence every day from here on. Salamat po, Panginoon. Bless your people. Bless your Holy Spirit to give us wisdom in understanding your word today. In the precious name of Jesus, our Lord and Savior, for his sake we pray. Amen. Lord, I offer you
Ang mensahe po natin today ay kung paano ang isang anak ng Diyos maglakad sa liwanag na bigay sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay makikita sa 1 John chapter 1 verses 5 up to chapter 2 verses 2, verse 2 I mean. Familiar po tayo na kapag madilim at hindi tayo makalakad dahil hindi natin nakikita yung ating dadaanan, ang ginagawa natin ay nagpiprepare tayo ng flashlight para maliwanagan ang ating daanan. And kapag may flashlight, at least we can see yung dinadaanan natin. Ngunit kahit na nga may flashlight tayo, in the middle of the darkest night, kung ang flashlight natin ay hindi naka-turned on, wala rin. Wala ring halaga yung flashlight dahil hindi natin na-turned on. Ano po? Sa 1 John chapter 1 verse 5, ang sabi po roon, ang Panginoon, God is light and there is no darkness in Him. Ang Panginoon po ay liwanag at wala hong kadiliman na nasa Kanya. Atin pong bigyan din yung salita kasi ang sabi po rito, hindi po sinasabi rito na ang liwanag ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi po yon. Ang sabi po rito, ang Panginoon ay liwanag. Siya ang liwanag. Hindi nanggagaling ang liwanag sa Kanya. Siya mismo ang liwanag. God Himself is the light. I think that makes a lot of difference for all of us. Isipin natin sandali, nitong nakaraan na 48 oras, 48 hours that passed in our life. Just this 48 hours that passed. How did you live your life? Paano mo ipinamuhay ang iyong buhay? How have you walked in God's light? Lumakad ka ba alinsunod sa liwanag ng buhay na ibinigay na nasa sayo, nasa sa Panginoon? O napadaan ikaw sandali sa kadiliman na nasa sanglibutan at namuhay ikaw sa kadiliman? Mayroon pong simple na salita, no, na nagsasabi na kapag ang liwanag ay nawala, ang takot ay gumagapang tungo sa ating buhay. When the lights gets out, fear kicks in. Ito po ay totoo sa mga bata, na mga maliliit. Kapag napansin niyo na when we turn off the light in the rooms, no, expecting na sila ay matatakot dahil madilim, na turn off mo ang light, ang ginagawa natin ay we remain with them for quite some few minutes para hindi sila gapangin o matakot, no? At ang presence natin ay nagiging substitute ng liwanag at hindi sila natatakot. Pero ito po ay usapang bata. Ano po? Paano po sa mga matatanda? Doon sa mga may tama ng kaisipan, ang kawalan ba ng liwanag ay nagbubunga rin ng takot sa isang katulad natin, lalo na sa mananampalataya? Kapag tayo po ay namumuhay sa kadiliman ng spiritual darkness, no, na wala ang Panginoon sa buhay natin, mapapansin niyo na you often experience fear. Mayroon ding takot na nasa sa atin. Fear kapag hindi natin nakikita yung what is ahead of us, what is tomorrow. Ano bang bukas? Ano kaya ang mangyayari bukas? May pagkain pa ba ako bukas? Kapag hindi natin nakikita yung nasa likuran natin, natatakot tayo. Baka mayroong mangyari at may gagawin yung sa likuran natin na masama sa atin. Kapag yung ating focus ay hindi nasa unahan natin,
hindi natin na-determine what is around us. Ang takot ay naruroon na mamalagi sa atin. Minsan-minsan, naririnig ninyo siguro sa mga media, sa government officials, no? Na ang kanilang sinasabi ay tayo ay nakikipaglaban sa isang kaaway na hindi natin nakikita. Ito pong COVID-19, kaaway na hindi natin nakikita. At ang sabi nga ay, it is a virus. It is a bacteria na invisible, hindi makita ng ating mga mata at kailangan natin ng microscope para makita kung ano nga ito. Ang sabi ng iba, ito ay airborne, nasa kalawakan, nasa hangin. Kaya dapat magsuot tayo ng mask para hindi natin mahinga at pumasok sa atin. Ang COVID-19, kung ano man ang kahulugan nito para sa isang maliit na bata, ay nasa kapaligiran natin. Dinagdagan pa ng salitang ang COVID-19 ay pandemic, no? Itong pandemic ay term na ginagamit na karamihan ay hindi nakakaalam kung ano ang kahulugan nito. Ang iba ay nagsasabi na ang COVID-19 is not really in existence. It is on the mind. Sa isip mo yon. Ano po? At hindi ito totoo. So, itong lahat ng ito ay nagbibigay ng kalituhan sa atin at natatakot tayo dahil we are fighting for something that we cannot see, something that is unknown to us. Hindi tayo pamilyar kung ano ito. This is the time. Ito ang oras, ito ang moment na appropriate, no? Wasto na tanungin natin ang Panginoon na yung liwanag na binigay niya sa ating buhay. If God is the light, i-turn on natin para makita natin kung ano nga ito. Kapag ang ating Panginoon enlightens us spiritually, through a personal relationship with Him, tayo ay nabibigyan ng kaliwanagan ng kaisipan kung ano ito. At hindi tayo nagtitigil doon, no? Kinakailangang tayo ay lumakad ayon sa liwanag na yaon na binigay sa atin ng Panginoon. Kapag ang landasin natin ay maliwanag, wala hong dahilan para tayo ay lumakad sa kadiliman. Hindi magtiwala sa Kanya. Ang paglakad sa liwanag kasama ang Panginoon ay nagbibigay ng magaan na pagturing ng nasa kapaligiran natin at hindi tayo nag-i-struggle sa ating mga paglakad. Kahit na nasa kadiliman, nakikita natin yung daanan dahil may Panginoong kasama tayo. Sabi nga sa Psalm 23, "Do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Minsan, katulad ni Paul, binabalik-balikan natin. May mga times na binabalik-balikan natin yung ating old ways, yung dati nating buhay, yung lumang buhay. Our old sinful pleasures that we have done and we have enjoyed. We close our eyes and shut out God's light and prefer to enjoy and to stumble again in sin. Kapag kayong ating mga mountains, mga problema na ating dapat nabigyan ng solusyon are too high to climb, tumitigil tayo sa paghanap ng Panginoon sa buhay natin. And some even do not dare to take a step para muling hanapin ang Panginoon para tulungan tayo. Si Apostle John ay isang masigasig at palaging iniisip niya yung kanyang ginagawa sa buhay para mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. Para sa kanya, ang pamumuhay sa liwanag ng Panginoon ay nakabatay sa testimony sa sinasabi ng salita ng Panginoon. May tiwala na kapag nakita niya ang promise ng Lord sa Biblia, sa salita niya, doon si John nananalig, gagawin ng Panginoon.
para sa Kanya. Katulad ng sinabi sa 1 John chapter 1 verse 5, ang sabi roon, God is light and there is no darkness in Him. Ang Panginoon ay liwanag at walang kadiliman na nasa Kanya. Ang God being light ay represented sa buhay natin by what is good. Yung mga pure, yung totoo, yung banal, at yung mga bagay na reliable. Ang kadiliman ay represents sin and evil. Kapag sinabi natin na God is light, ang kahulugan nito is that God is perfectly holy and true, and that He alone can guide us out of the darkness of sin. Katulad ng kasabihan na, I like your Christ, but I don't like your Christianity. Tayo po mga Christians, we may be a Christian. We indeed may be a Christian. But if we do not walk like one, pag hindi tayo lumakad tulad ng expectation sa atin bilang tinawag na Kristiyano, wala akong karapatan tayo na mamuhay sa sanglibutang ito at tawaging Kristiyano kung wala naman si Kristo sa atin. Pangalawa po, if living in the light means walking in the light, kung ang mabuhay sa liwanag ay yung lumalakad sa praktikal na buhay sa liwanag na yaon, nangangahulugan na kapag lumakad ikaw sa liwanag, nangangahulugan na yung praktikal na pagsunod sa batas ng Panginoon, ito po yung katotohanan, ito po yung liwanag ay ating isinasagawa. Walking in the light implies practical obedience to the God of light. So if we walk in the light, we must actually see what is around us, and we must do what is pleasing to God. Ang isang nanay po, nang umuwi siya isang araw sa kanilang bahay, na naratnan niya na ang kanyang anak na si Michael ay umiiyak. Talagang masakit sa kalooban ng bata. Hindi tumitigil ng pag-iyak. Binigyan ng comfort ng nanay yung bata, and then ask the child, ano ba ang dahilan, anak? Bakit ka umiiyak? Iyak na iyak pa rin yung bata. Ayaw niyang sabihin. And then after some time, dahil gustong malaman ng nanay kung ano nga ang problema, ang sabi ng bata, si tatay kasi, pinagsabihan ako ng masamang salita. Ha? Sinabihan ka ng tatay mo ng masamang salita? Alam ng nanay na yung tatay ay mabait, hindi nagsasabi ng masama, lalo na sa kanyang anak. At nagtaka siya nang sinabi ng bata na pinagsabihan ka ng masamang salita. Nagpumilit yung nanay na, ano ba yun, anak? Ano bang sinabi ng tatay mo? Walang imik yung bata, ayaw sabihin. Mamaya-maya, sa pagpupumilit ng nanay, nagsabi ng bata, ang sabi ng bata, si tatay kasi, sinabihan ako ng salita na, obey, sumunod, opo, masama yun. Ang pagkaunawa ng bata, ang salitang obey, obedience, ay masama. First time niyang narinig yaon sa kanyang tatay. Para sa ating mga Christians, ang salitang obey, obedience, is considered sometimes a heavy word to take in terms of God's words. At dito maraming mga failures sa Christian life. Kasi kung sabi ng Panginoon ay, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Kung tayo'y lumalakad sa liwanag, katulad ng Panginoon na liwanag, tayo ay may pakikipag-isa sa ating mga kapwa. As you walk in the light,
sa paglakad po natin sa liwanag ng Panginoon na nasa buhay natin, tingnan ho natin sandali yung ating nasa kapaligiran. Ano bang nakikita natin? Ano bang nakikita nyo? Ang mga kapwa Kristiyano. Kasi tayo po ay separated sa mga makasanglibutan na mga tao. And we usually fellowship with other Christians. And the open audience and the people around us that we see ay yung mga Kristiyano. Kapag tayo ay in fellowship with God, we are expectedly to be in fellowship with each other. Dahil we walk together in the light. And by walking together, wala ho tayong dapat katakutan. Dahil at the same time, we walk in the light and we are together with God Himself, who is light. Wala hong tinatawag na Christian who walks alone in God's light. Kapag ikaw ay lumalakad sa liwanag ng Panginoon, ang Panginoon mismo ay nasa sayo. Siya ang liwanag. Hindi po ikaw loner, hindi po ikaw nag-iisa. Kasi may mga Christians na nasa kapaligiran mo, na kasama mo lumalakad in that light of God. Kaya, dahil doon, may kasama tayo. Hindi tayo dapat matakot. We do not fear anymore. That is what we call, we turn on the flashlight and we could see the pathwalk that we are walking on. Pangatlo po, ang namumuhay sa liwanag means that our sins do not make us feel guilty anymore. Kapag tayo lumalakad sa liwanag at palaging nakatingin tayo sa ating likuran, baka may sumusunod, hindi po maganda yon. Hindi karapat-dapat sa isang Kristiyano na ang focus niya ay sa harapan at sa likod. Kapag lumakad tayo at sumusunod sa Panginoon, behold, old things are passed away, the new has come. Sabi po sa chapter 2, verse 2, He is the propitiation of our sins. Siya po ang kasagutan ng ating mga kasalanan. Kapag ang isang mananampalataya at nakakakilala sa Panginoon ay nagkakaroon ng feeling of guiltiness at saka ay nagkakaroon ng feeling na siya ay kondenado. Tandaan natin, si Jesus Christ, ang ating advocate, no? Ang ating tagapagitna, has already suffered. Pinasan niya na ang penalty ng ating kasalanan para sa atin. Hindi tayo pwedeng litisin na muli ng kung sino paman dahil nabayaran na ang ating kasalanan dahil naniwala tayo sa kay Jesus Christ na namatay para sa atin. Kaya wala na ho tayong feeling of guiltiness. Hindi na tayo pwedeng alipinin ng kasalanan na pwedeng pagsabihan tayo, oy, dati-rati, di ba ikaw ganyan? Hindi na yon. Wala na yon kasi nilinis na ng Panginoon. Not feeling guilty therefore, it gives us the attitude of walking freely in the light of God. Hindi na tayo nahihiya. And every time that people points a finger on us, telling us of what was before in our life, we could look at them right on the eye and tell them, no, totoo po yun, I was that kind of person before. Pero ngayon, binago na ako ng Panginoon. Sa Africa po, ang mga Afrikano na nasa gitna ng hinterlands, doon sa gitna ng kabukiran, hindi sila na-expose sa ibang mga tao na dumadayo sa kanilang lugar. Ang tanging alam nila ay silang lahat ay Afrikano and that is all there is. Kaya ang kanilang tingin sa kanilang sarili is that black is not a question why they are black. Maitim sila, wala silang tanong bakit sila maitim. Hindi sila nagwo-worry, no?
Ang tanging alam nila ay that is what they are and they are happy about it. Not until they know that there is such thing as a white man. May puti din na tao. And that is the time that they look at themselves na itim pala tayo. Puti sila. Living in the light as a Christian. Kapag tayo ay Christian na at namumuhay na tayo sa liwanag, hindi na tayo dapat bumaling ng ating paningin sa ating likuran at ating tingnan muli ang kadiliman sa ating buhay. Kasi ang sabi ni Paul, let us forget those things which are behind and let us press on for the high calling of God in Christ Jesus. Tinawag tayo ng Panginoon at dapat doon tayo sa liwanag na yaon lumakad. Sabi sa Romans 8:33 to 34 ni Paul, if God be for us, who can be against us? Who shall lay anything to his charge and to his elect? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Ang sabi ni Paul, hindi. No, nothing like this could separate us from Christ. No, in all of these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Si Jesus Christ po, ang propitiation ng ating kasalanan. Siya po ang nag-sacrifice para sa ating kasalanan. Siya ang nag-atone. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. In 1 John chapter 4 verse 10, and He sent His Son to be the propitiation for our sins. He sent His Son to be the propitiation for our sins. Ang kasagutan ng ating mga kasalanan. Kapag tayo'y lumalakad sa liwanag na nasa Panginoon, na nasa atin, we must turn on the light. Atin pong i-turn on ang liwanag na yaon. In other words, ipamuhay natin si Kristo, yung nakikita ang liwanag sa atin dahil si Kristo ay nasa sa atin. Unang-una po, alalahanin natin na ang nabubuhay sa liwanag ay dahilan sa siya ay naniniwala sa promises ng Panginoon sa kanyang word. The testimony of God's word is enough reason bakit tayo ay lumalakad sa liwanag. Pangalawa po, kapag tayo lumalakad sa liwanag, nangangahulugan ito na ating practical na sinusunod, pinapraktis natin ang pagsunod sa Panginoon. Alinsunod sa liwanag ng kanyang salita na binibigay sa atin. We must walk in the light and obey what is in the Word of God. Pangatlo po, ang mamuhay sa liwanag ay nangangahulugan na wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na tayo bumaling ng ating paningin sa likuran. At ang mga guilt feeling, ang ating mga sins of condemnation ay wala na sa atin. Pinatawad na tayo, pinalaya na tayo ng Panginoon. Muli kong balikan yung tanong nang nagsimula tayo ng mensaheng ito. At ang tanong na yaon ay, think about the way you live the last 48 hours. Ano ba ang nangyari sa buhay mo na iyong ginawa? Secondly, lumakad ka ba sa liwanag ng Panginoon na nasa sa iyo? Or have you entered the world's darkness? This deserves an answer from each believer of God. At ang expectation ng Panginoon ay tayo ay naniniwala dahil tayo'y mananampalataya na lumalakad tayo sa liwanag ng kanyang salita. So every day, fellow believers in Christ, kahit na maraming pressures na nakapaligid sa atin, kahit na maraming mga pasanin at mga problema na dumarating sa atin, let us keep faith and let us lean on and trust God in our life. Remember,
He is a God who is present and who knows everything in our life. He feels your burden. He knows your needs. He knows the pressure that surrounds you and the pains and the illness and diseases that you suffer. Pero alam ng Panginoon na bukod dito, if we keep on trusting Him, He will give us the answers to all of these problems. So let us keep on trusting Him. Ito po ang mensahe natin today, and may God bless all of you. Let us pray. Gracious God, we thank you for allowing us to speak to you this morning of our concerns and our burdens. And we thank you that you are a listening ear to all and in all times sa aming buhay. Lord, today we would like to pray for our co-believers in Jesus Christ. Pag-isahin po ninyo kami sa aming mga dalangin at sa aming pananampalataya. Tulungan po ninyo na maghawakan kami ng aming mga kamay kahit na hindi kami physically present with each other. Sa pamamagitan po ng panalangin, we could always hold hands with you and join hands with each other in the fellowship of the God that we know. Salamat, Ama, sapagkat you give us hope. You give us the assurance that wherever we go, you will be with us. Your presence will accompany us. Panginoon, I pray for our members and believers who are absent for a long time from each other dahil of this pandemic. Dalangin po namin na anuman ang kanilang ginagawa, kung anumang participation sa buhay ang kanilang kinaroroonan, inyo po silang tulungan, inyong bigyan po sila ng magandang focus at layunin sa buhay. Nawa ang pananatili sa pananampalataya at paniniwala sa inyo ay palaging nasa kanila. Dalangin ko, Ama, na today you will reach for them yung mga may mga karamdaman. Oh God, I pray you are our doctor, you are our healer. Please reach for them. At anuman ang mga pains that they are suffering, may you come to let them know that you are the God who knows everything in our life and you are our doctor. Amang banal, aming dinudulog sa inyo sa dalangin na sa gitna ng mga pressures, bunga ng ganitong pangyayari sa aming bansa at sa lahat ng bansa sa buong sanglibutan. Dalangin namin, Panginoon, na we will come to realize that there is a God who is in control and that you have a purpose for all of this. Create that purpose in the heart and mind of people who never knew you as Lord and Savior, that they may indeed trust you. You are our God who knows everything for us. Thank you, O God. Bless our church, help us, and keep us safe at all times. And now, the blessed Jesus who died on the cross at Calvary, and the Holy Spirit who is forever with us, and the God who created us to be like Him, may be with us now and evermore. Amen and amen.